batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre, tatalakayin na naman po natin yung mga mahalagang pangyayari po na nagaganap po dito po sa ating bansa, lalong-lalo na po sa usapin po ng korupsyon. Bunga po ito ng ginagawa po na hindi maganda ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. So, pero bago lahat, binabati muna po natin ang ating napakabuting Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, maging Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez. At syempre yung mga kababayan po natin sa abroad, magandang araw po sa inyong lahat. At maging sa ating po mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong travel ban na inutos po ng Regional Trial Court Branch 52, kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, para po dito kay Senador Jinggoy Estrada, maging kay dating secretary o yung dating pinuno po ng DPWH na si Secretary Bunuan. At maging sa iba pa, mga minamahal ko mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, batay po o base na rin po sa mga ulat po noong Pebrero 16, taong kasalukuyan. Kahapon po, kung hindi ako nagkakamali, no? Naglabas po ang Manila Regional Trial Court ng Branch 52 ng isang precautionary hold departure order laban po dito kay Senador Jinggoy Estrada at maging kay dating secretary o secretary po ng Department of Public Works and Highway na si Manuel Bunuan at sa tatlo pa pong dating opisyal ng nasabing ahensya, mga minamahal ko mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, yung nabanggit po natin dito na iba pa na pinagbabawalan po ng nasabing korte na lumabas po ng ibang bansa ay sila dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, no? At dating DPWH Regional Director Gerard Opolencia. Yan, hindi ako nagkakamali. At dating DPWH Bulacan First District Henry Alcantara. So, batay po sa nakalap kong impormasyon, kaya po inutos ni Presiding Judge sa Juan Rinyola Junior ba yan? Rinyola Junior? Rinyola pala Junior, kung ako nagkakamali, na huwag po palabasin ng bansa ang mga nabanggit po natin ditong mga personalidad. Yan ay dahil po nakakita sila ng probable cause o sapat na batayan para po paniwalaan na ang mga nasabi pong individual ay maaari pong magsialis o magsitakas papunta po sa ibang bansa o magsialis ng Pilipinas upang iwasan po ang pag-aresto po sa kanila at paglilitis sa mga kaso pong hinain po laban po sa kanila, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, kung ako po ang inyong tatanungin, para po sa akin mga kababayan, pabor po para sa mga Pilipino yung naging hakbang po ng korte na may hawak po sa mga kaso ng mga personalidad na ito. O pabor po para sa mga Pilipino yung naging hakbang po ni Judge Juan, mga minamahal ko mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga personalidad po na ito nabanggit po natin ay may kaugnayan po sa kinakaharap po nilang kasong plunder. Plunder. Kung hindi ako nagkakamali, maliban sa plunder, meron din silang kinakaharap na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? At yung direct bribery, at yung corruption of public officials. So kung hindi ako nagkakamali, kay Bunuan to. Malamang, no? Kasi DPWH secretary siya
So, kung tama po ko, ang mga kaso pong ito ay may kaugnayan po sa umano'y maanomalya sa mga proyekto po ng flood control dyan po sa Bulacan, mga minamahal ko mga kababayan, na nagkakahalaga lang naman po ng 275 million ayon po sa Commission on Audit o COA, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, dahil nga po sa, siyempre, nagulat, maraming nagtaka, bakit first time? Samantalang noon, pag nalalaman na po ng mga politiko na sila kakasuhan na, nalala ninyo, nung umusbong po, nung nagsimula na natuklasan ng ilang politiko, na nag-uumpisa ng imbestigahan ni PBBM, ito po tungkol sa katiwalian ng flood control scandal. Ilan sa mga politiko o congressman o ilan mga personalidad ang biglang nagsialis. So, malaya silang nakaalis dahil wala nga pong ibinabang katulad ng ibinaba ngayon dito kay Jingo Estrada, yung isang korte ng ating bansa para pigilan silang umalis. No? So nagtatanong ho kasi ito, hindi po nagkakamali, yung pamilya nitong ni Bunuan at ang iba pang mga personalidad na ito na sangkot po sa katiwalian, ay tila nagulat, nagtaka sila, bakit first time yata na nangyari yan, na hindi pa naman sila nahahatula, pero ba't pinagbabawalan nyo na? So, kung di po ako nagkakamali, sa pamamagitan po ng spokesperson po ng DOJ o ng Department of Justice na si Attorney Polo Martinez ba yun? Yun ang pumalit kay Clabano, di ba? Kasi dinala ni Ombudsman Boying Rimulya si Clabano eh. Yun din yung tagapagsalita doon sa kabila, kung di ako nagkakamali. Di ba? So, ipanaliwanag po ng tagapagsalita po ng DOJ na ang precautionary holding departure order po ay hindi daw nangangahulugan na naresolba na ang mga kasong ito. Ito ay isang tinatawag po nilang preemptive measure lamang upang matiyak na mananatili ang mga respondent sa bansa natin habang isinasagawa daw ang preliminary investigation ng DOJ. So, sa madaling salita, bago pa man po formal na ihain ang kaso sa korte laban po sa mga personalidad na ito, naglabas na po ng order ang hukuman bilang pag-aantabay sa posible pong pag-alis ng mga respondent. So kumbaga sa parang kung sa sugal pa kung sa isang para bagang parang yung dating nito, mukhang uso na kasi dito yan sa Pilipinas, na kapag nalalaman nila meron na silang kaso, nagsisialis. Ang nagiging tulay para hindi sila managot yung pagpunta nila sa ibang bansa, kagaya ni Saldico, di ba, hanggang ngayon. Yun ang naging tulay. Kaya hanggang ngayon malaya pa po si Saldico. Siguro naisip yun ng judge, hindi pwede to kung lagi na lang ganyan, kawawa naman yung mga mahihirap. Pag mga mahihirap yung nakakagawa, nakakapagnakaw, agad na nakukulong kasi wala silang pampunta sa pamasahe, papunta sa ibang bansa. Pero yung mayayaman, libre kasi may pera, di ba? So siguro yun ang naisip ni Judge Juan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sa bisa po ng order na ito, inatasan po ng korte ang Bureau of Immigration na pigilan po ang pag-alis po ng mga nabanggit kong mga personalidad dito sa ating bansa, mga minamahal ko mga kababayan. So ibig sabihin, hindi sila pinapayagan na umalis po basta-basta ng Pilipinas nang wala pong pahintulot ng korte, mga minamahal ko mga kababayan. Para po sa akin, kung ako pong tatanungin ninyo, sa totoo lang, ang naging hakbang pong ito ng ating gobyerno o ng korting ito ay napakahalagang bahagi po ng punto o napakamahalagang bahagi po ng patuloy po na pag-iimbestiga o investigasyon at paglilitis po sa mga kaso po ng korupsyon dito po sa ating bansa, mga kababayan. Lalong-lalo na po
sa usapin po ng mga proyekto ng flood control scandal na matagal na pong pinagmumulan po ng iskandalo po dito po sa ating bansa. Sa totoo lang, pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa. Dahil sa kanila, wala silang problema pagdating sa mga ganyang bagay. Dahil kontrolado nila yung pera. Kontrolado nila at alam nila at sigurado sila na wala mga politiko na nagnanakaw basta-basta ng pera ng taong bayan at hindi nila hinahayaan na may makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Dito lang po yan. Only in the Philippines. Dito po sa ating bansa nangyayari, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, ang masasabi ko lang po dito mga kababayan, total na lang din naman, nasimulan na yan ng ilang korte natin na pwede naman pala mangyari na kapag tiyak sila na ang taong ito ay talagang involved o talagang mayroong kasalanan, harangin na agad yung kanyang posibleng paglipad sa ibang bansa. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, kung dati pa nila ginawa yan, walang saldi ko na nasa ibang bansa ngayon, napakuya-kuya-kuy lang, nagpapasarap sa buhay habang ginagastos pa rin yung kanya pong mga ninakaw na pera mula po sa taong bayan, no? Pero sa kabilang banda, ako'y nagpapasalamat sa ating Pangulo, taging sa panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos nangyayari yung mga imposible pero nagiging posible. Kagaya po niyan, 'di ba? So hindi na makakaarte etong si Estrada kasi may pera yan lalo na si Bunuan. Si Alcantara at saka si malabo na kasi hawak na talaga ng yan. At nakakulong na. Itong si Estrada na lang ang problema natin dito, pati si Bunuan. Mga minamahal ko mga kababayan. Pero ang tanong natin dito gaano katiyak ang ating korte na hindi nga makakatakas itong si Estrada? Dahil kung titignan natin mga kababayan, hindi ba nga nung naglabas na ng warrant of arrest, etong si Ong, yung tungkol sa usapin ng Philippine Offshore Gaming, di ba? Di ba pinapahuli na, sinasabi. Ngayon sinasabi nila sa Pilipinas, sinasabi nakatakas na, naka-abroad na. Halo-halo. So, hindi alam kung saan dumaan. Kasi wala naman daw record. So, maraming pinagmumula. Si Bantag lang, sabi wala daw dito sa nasa ibang bansa, nandito lang daw sa Pilipinas. Nandito lang pala sa Pilipinas, hindi nyo pa makita. Diba? Halos naman ng lugar natin may mga may intel ng Armed Forces of the Philippines, may intel ng Philippine National Police, may intel ng NBI, may intel ng etc. Diba? Pero hindi makita. Pero may malaki ang posibilidad na nag-backdoor. Ang natin dito, alam niyo naman, mapera ito si Jingo Estrada. Posibleng sumakay ito ng isang yate. Pwede mangyari yon. Pwedeng sumakay ito ng yate, pagkatapos doon na lang magpapahatid sa magpersonal ba? Personal na pagpunta doon sa Malaysia. Walang ibang pwedeng puntahan Malaysia ang kadalasan na nagiging nagiging iksitan ng mga may kasalanan sa ating bansa. Kahit yung hindi po tungkol sa flood control, yung iba dyan talaga. Paano ngayon yan? Siyempre, pag hindi naman nila pwedeng pigilan yung yung ibang mga tao. Lalo ito, siyempre, malalaman nila pag si Jinggoy, sasakaya, papunta Tawi-Tawi, malalaman. Natural, kung ako si Jinggoy, hindi ako sasakay ng doon para papunta Tawi-Tawi, hindi ako magpapakita. Kukuha ko ng isang private na sasakyan, o isang isang yate, doon ako sasakay, o kaya naman alam niyo, pera na magiging involved dito o pwedeng makipag-usap yan doon, o pagdating doon sa gitna doon kami maghihintay, isasakay namin si Senador Jinggoy, bahala na kayo, o kaya naman baka may contact talaga sila doon sa Malaysia na Pilipino, pwede yun, maraming pwedeng mangyari. Diba? So, ganun pa man mga kababayan, sana, maging sa totoo lang, ako'y nalulungkot din. Tingnan nyo, sinasabing si Ang. Tingnan lang natin to si Ang.
Sabi nila si Atong Ang nasa Pilipinas lang daw. Ikot ng ikot, ilan na bang bahay yung nahalughog ng ating mga otoridad? 18 na mga bahay ni Atong Ang sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Hindi makita. So may posibilidad na alam nyo na, di ba? Kaya dapat yung ating gobyerno higpitan nila yung mga lugar na kung saan nagiging iksitan ho ng mga malalaking tao sa ating bansa na may pananagutan din o may malalaking pananagutan din sa Pilipinas o sa ating bansa. Di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko marami magtatanong, wala din yan. O, marami magre-react na, wala din yan. Kasi, politiko yan maraming kayang gawin yan. Posible. Si nga ngayon, hindi matukoy-tukoy. Bagamat sinasabing, alam na nila kung nasaan si Bato de la Rosa. Alam nila kung nagpapalit-palit ng sasakyan di umano. Buti pa yun, alam nila. Pero hindi nila kayang mahuli. Sabagay, pero ang alam ko, nandiyan na yung warrant of arrest laban sa kanya. Di ba? Bakit hindi pa rin mahuli si Bato? Kasi, sa bansa natin dito, hindi naman sa talaga pagdating sa ganyang mga bagay, lalo na pag mapera talaga, may impluwensya, may mga tao, di ba? Maraming pagpadrino, hirap na hirap. Pero yung nagnanakaw ng kamatis, nagnakaw ng isang pirasong sardina sa palengke, agad na i-inquest, agad na kukulong, ang bilis, mabilis pa sa isang di ba? Kaya, pero sa bagay, ako'y naniniwala na hanggat ang Pangulo natin, ang Pangulo ng bansang ito, maraming pagbabago. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung naging hakbang ngayon ng korte, first time yan. First time na nangyari yan, na nagbaba sila ng whole departure order para siguradong hindi na makalayas basta-basta itong mga ito. Pero dapat, tingnan din natin. Kasi kung naging mautak ngayon ang ating gobyerno, tiyak ko, nadudublehin din ang pagiging sigurista ng mga na yan, ng mga individual na yan. Kasi sigurado ko, di ba? Plunder ba naman? Plunder, malversation. Nako, puro walang mga piyansa. Yan talaga ang magpapakatog sa tuhod po ni ni Jingo Estrada, no? So ba't kasi alam naman natin na may dati ng mga latak yung mga yan sa totoo lang, kaya lang naman nanalo yan dahil nga sa mga kababayan natin, lalo na sa probinsya, pag pera-pera na kasi, biro mo naalala ko tumakbo to si Jingo Estrada, hindi naman sa pag-ano, dahil malaki yung bigay syempre, yung mga tao, hindi na nila iniisip na magbibigay lang to ng pasakit, magnanakaw lang to sa taong bayan. Siyempre, babawiin niya Ikaw ba naman, mamuhunang ka ba naman ng bilyon? Di bilyon din yung nanakawin mo, triple pa. Saan ko ba narinig yun? Kay mayor ng Pasig City, dito kay tawag nito, nakalimutan ko, Mayor Vico Soto, di ba? Kaya pagka ganun na ang isang politiko ay namimili ng boto, expected na natin yan. Nababawiin niya yan at magnanakaw pa siya para para naman dun sa tubo ng pinuhunan niya, di ba? So ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ayun na, mukhang napapaisip na yata si Jingo. Mukhang naninigurista na ngayon yung sigurista na ngayon ng korte, ang mga korte sa bansa natin dahil nadala yata kay Ko, di ba? So ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sa muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.